Welcome to govlearn.ph. This is a learning space for people who serve, people who plan to serve, and people who want to understand how public service really works. Dito, pinag-uusapan namin ang rules, systems, skills, and decisions. Hindi lang concepts. Totoong trabaho, totoong lessons, totoong pananagutan. govlearn.ph exists to support ethical and competent public service. Naniniwala kami na learning protects people, learning strengthens institutions, learning improves service. Salamat sa pagiging bahagi ng sesyon na ito. Makinig tayo, matuto tayo, maglingkod tayo ng mas maayos. Paalala sa mga manonood. Ang mga pananaw at opinyon ng host at panauhin ay sarili nilang mga pahayag at hindi kinakailangang sumasalamin sa opisyal na posisyon ng govlearn.ph o ng kanilang kinabibilangang ahensya. Ang talakayan ay para sa pagkatuto at pag-unawa. Pinapayuhan ang mga manonood na gumamit ng wastong pagpapasya. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to govlearn.ph. This is Lingkod Bayan Unfiltered. Usapang totoo sa serbisyo publiko. Walang script, walang paligoy-ligoy, walang press release. Nandito na naman po tayo sa episode 2 ng Lingkod Bayan Unfiltered. Dito, hindi lang natin tinitingnan ang posisyon, kundi ang mga desisyon, proseso at aral sa likod ng aktwal na serbisyo. Kasama natin ngayon ang isang lingkod bayan na may malinaw na pananaw sa trabaho at pananagutan. Ang ating makakapanayam ngayong araw ay isang career public servant na may malawak na karanasan sa agrikultura, pamamahala at agribusiness, kapwa sa pampubliko at pribadong sektor. Isa po siyang doktor ng agrikultura at kinikilalang eksperto sa food systems at institutional management na ang pamumuno ay nakatuon sa pagpapatatag ng food security at serbisyo publiko. Mga kababayan, mga kalingkod bayan, ang ika-19 na administrador ng NFA, Dr. Larry R. Lacson. Maraming salamat po, Admin Lars, sa pagbibigay ng oras at sa patuloy na paglilingkod sa bayan. Magandang umaga po. Magandang umaga Ron at maraming salamat din sa pagkakataon na makasama sa inyong page at programa. Good morning po sa lahat. Maraming salamat, Admin Lars. Simulan po natin sa ating first segment, the person behind the position. Paano po nagsimula, Admin Lars, ang journey po ninyo sa public service? Well, pagka-graduate ng kolehiyo Ron, pumasok na tayo sa Bureau of Plant Industry as a contractual employee, utility worker 2. And then doon na nagumpisa yung ating trabaho at yung kung ano man yung na-develop sa atin sa serbisyo publiko. That was in 1991. Mm-hmm. Ayan, hindi ko na po sasabihin kung ano ang edad ko noong time na yon. Baka malaman pa po ng bayan. Noong pumasok po kayo sa gobyerno, Admin Lars, ano po yung expectation po ninyo at ano po yung unang reality check na naranasan po ninyo? Well, ang expectations ko, napakasimple lang at saka alam mo naman, simpleng tao lang naman. So wala masyadong ini-expect. Gusto lang natin magtrabaho ng mahusay. At syempre, mga tustusan yung pangangailangan ng sarili at ng magiging pamilya. So yun naman lang ang ating expectations. Yung first reality check, magandang tanong yan. Actually, nung nandun na ako, hindi pala hindi pala lahat ng magandang gagawin mo or ginagawa mo, hindi pala lahat ng tao matutuwa. So there are always some people who will not accept or appreciate what you're doing. Mm-hmm. Yun, Admin Lars, may isang karanasan po ba early in your career na humubog talaga sa kung paano ninyo tinitingnan ang public service? Kasi nagkaroon din po kayo ng experience sa private sector po eh. Ano po kaya yun? Well, alam mo Ron, nung una kong trabaho sa gobyerno, nagbabiyahe tayo, umiikot sa buong Pilipinas. Alam mo, iyon talaga hanggang ngayon hindi ko makalimutan. Yung umiikot kami sa mga liblib na lugar na kung saan nakita ko yung buhay ng ating mga kababayan.
classic example ng isang barangay na pinuntahan namin, malapit sa dagat, mga fishing communities. Mhm. Ang mga bata, no, at ang mga bahay, kubo. At ang TV, nakikinood sa kapitbahay na medyo malaki ang bahay. So parang sabi ko, ganito pa talaga kahirap ang ating mga kababayan. So doon ko na-realize na napakaswerte ko pala. Mm. At ako'y may trabaho at nasa gobyerno. Kanya tumatak sa isip ko yun na sabi ko, someday, somehow, I will help my countrymen. Yun ang humubog sa atin. Mhm. Ayan mga kababayan, mga kalingkod bayan. Ngayon, ito ay hindi tulad ng mga press release at interview na napapanood natin si Admin Lars. No? Ito ay tungkol sa karanasan at saka sa tunay na lingkod, serbisyong publiko talaga. Ngayon po, Admin Lars, punta po tayo sa real work. Bilang admin po ng NFA, ano po ang itsura ng isang normal na araw sa trabaho na hindi po madalas nakikita ng publiko? Naku, Ron, magandang tanong din yan. Alam mo, as an administrator na nasa NFA, or kahit nung nasa ano pa ako, nung sa BPI, no, as a director, alam mo, ang hindi alam ng mga tao, ang umpisa ng araw ay hindi alas 8. No? Paggising sa umaga, alas 4:30 o alas 5, umpisa na ang trabaho. No? Lahat ng mga naiwan ng prior days, inaaral na, pinag-iisipan na, at kung ano yung schedule for the day, nag-uumpisa ng maaga. Mhm. And yung tapos ng trabaho din, hindi natatapos ng alas 5. At hindi ito, walang holidays, walang Sabado at Linggo, trabaho. So, yun ang hindi nakikita ng ating marami sa ating mga kababayan. No? Paano po kaya, Admin Lars, yung naging process ninyo para tanggapin itong position sa NFA? Kasi medyo critical, no, itong agency natin na ito sa Pilipinas. Well, hindi naging madali. Mm-mm. In fact, it took months before I accepted yung alok sa atin na tumulong Opo. sa Department of Agriculture. And dahil nga nanggaling na tayo sa gobyerno noon, alam na natin ang sistema at sitwasyon, nanggaling na rin tayo sa private, so hindi naging madali. Pero at the end of the day, Ron, nangibabaw yung ating pagmamahal sa makatulong kahit kaunti. Ako hindi ko sinasabing marami na akong naitulong. Ako kahit katiting lang may tulong ko, at least nakatulong. Yun lang, masaya na tayo. Opo, at saka hindi naging madali po, no, yung transition sa inyo. Kasi yung time na yon, ito yung maraming mga balita tungkol sa NFA. Tapos hinarap nyo po talaga. Ako napanood ko po, no, yung mga interviews niyo sa iba't ibang multimedia platform. Grabe yung mga pambabatikos din sa NFA, pero nahaharap nyo po agad. Nabanggit nyo na po yung O systems, Admin Lars. Gaya po nung natanong ko kay ASEC Chris ng PTI, madali pong sisihin ang gobyerno kapag may delay. Pero madalas, hindi po naiintindihan yung sistema eh. Pwede nyo po bang bigyan kami, Admin Lars, ng process na madalas mali ang pagkakaintindi ng publiko, lalo sa NFA? alam nyo, kasi ang mga kliyente namin, mga magsasaka, Mhm. no? Kasi sila yung nagbebenta ng palay sa NFA, no? Na primary mandate namin. Mhm. Alam mo, madalas hindi nila masyadong maunawaan. Akala nila ang NFA parang trader, Mhm. meaning dapat lahat pwedeng tanggapin at ang tingin nila dapat gobyerno kami, dapat lahat ng suporta kahit anong ibenta nila basta palay kailangan tanggapin. Mhm. Yun ang hindi gaanong masyadong nauunawaan ng iba. Kanya yun din ang nagbunsod sa atin, no? Na magkaroon tayo ng sariling page at to inform. Apo. Kasi sabi ko mukhang may disconnect. Merong hindi na ipapaliwanag ng mabuti. So, yun ang medyo hindi masyadong nauunawa na ang gobyerno may mga sistema, proseso na dapat sundin. Hindi ito yung tipong trader. Ang trader kasi mabilis eh. Apo. Pag bili na lang, bawasan ng presyo, bili na lang. Parang ganun, no? Mhm. Sa NFA hindi. Meron tayong mga standards and procedures. Apo. Admin Lars, kung may isang system po kayo na pwedeng ayusin para mas gumaan ang serbisyo sa NFA,
Ano po kaya iyon at bakit? Babalikan ko uli dito yung palay procurement natin, no? Of which ginagawa na natin ng pagbabago. Yung sistema ng pagbili ng palay kung saan hindi masyadong nakakahon yung mga standards. Mayroong flexibility kasi dun madalas na nagrereklamo ang ating mga kababayang magsasaka. At naiintindihan ko yon. That's why ang target namin for this quarter, maayos na yon, no? And at the same time, hindi lang ito proseso na dapat baguhin. Marami din dapat baguhin para makatulong dun sa proseso na yon. Opo. Ano yung ibig kong sabihin? Just to elaborate a bit, no? Kailangan madagdagan ng aming mga trucks at sakyan para at least yung ating mga magsasaka, hindi na, yung mga malalayo, hindi na kailangan pang pumunta sa NFA para makapagbenta. Ang ganda po nun. Ayan, dito natin nakikita mga kababayan na minsan ang maayos na serbisyo ay tahimik na trabaho. Yan, admin, punta po tayo sa leadership in public service po. Para sa inyo po, ano ang ibig sabihin ng leadership sa government beyond rank and authority? Alam mo, para sa akin, no, yung leadership in government, kahit clerk, kahit brains officer ka or accountant ka or whatever position, alam mo, sa totoo lang, para sa akin, ang leadership is having that frame of mind na kahit paano, kahit sinong kliyente mo, internal man yan o external client, kailangan na tulungan mo. Pag alis ng tao sa opisina mo, dapat meron kang naibahagi sa kanya. Whether it's a correct information or naibigay mo talaga yung serbisyo na kailangan niya. Dapat meron take away ng ating mga kliyente. No? And that is for me the leadership. It's about doing that and having that frame of mind. Opo. Paano po ba si Admin Lars as leader? Ako kasi I always think of ano yung pwede kong ibigay. Opo. I'm not the kind of leader na parang pasenyorito or ano, hindi. If you're a leader, you have to serve. If you cannot serve, then you're not a leader. That's for me, no? So, pag ikaw ang pinagseservisyohan, parang ako uncomfortable ako doon eh. But I would always want my people to do their share for the organization. Tulungan ako, no? Hindi naman kaya ng isang tao ang pamamalakad, no? Kailangan ng buong organisasyon. Ayan, maraming salamat po, Admin Lars. That's a very grounding reminder po. And dahil po dyan, magkakaroon po tayo ng maikling patalastas at makikita po natin kung ano ang ginagawa ng NFA sa social media para mas maitawid at mapalapit ang NFA sa taong bayan. Magbabalik po ang Lingkod Bayan Unfiltered pagkalipas ng ilang paalaala. Usapang NFA po tayo. Pero bago ang lahat, Happy New Year po sa ating lahat, lalo na sa ating mga magsasaka. Merong magandang comment dito. Ang sabi, maraming na-reject na palay ang mga magsasaka dahil sa low moisture content. Kahit na maganda naman ang quality ng kanilang palay, mas mababa sa itinakda ng NFA na 12 to 14% MC kapag tuyo. Dahil dito, umuwing luhaan ang mga farmers kaya napilitang ibenta sa mga mapagsamantalang private traders kasabwat ng kanilang mga ahente sa mas mababang presyo. Ikonsidera naman po sana ninyo ang mababang MC ng palay ng mga magsasaka. Wala po silang moisture meter para malaman kung 12 to 14% na ang kanilang ibinilad na palay. Bigyan pansin nyo po ang bagay nito sa mga nanunungkulan at gumagawa ng regulasyon sa NFA. Napakaganda pong punto. Tama po kayo. At yan nga po ang isang subject ng aming pagbabago sa ating mga regulation or SOP na inaasahan po nating matapos ngayong first quarter ng taon or bago mag-anihan itong Marso. Dito po sa bagong binabalangkas naming SOP, no, tatanggapin na po yung mga ganong moisture content na 11 or even lower kung maganda naman ang quality. Wag lang yung sobrang lutong na, no? At mahaba na po yung band, ika nga, from let's say from 10% ba o 10.5% hanggang 30% moisture content. Magkakaroon na po ng mga corresponding presyo. Ganun na po ang sinusulong nating sistema sa pagbili ng palay sa NFA. At yan po ay dulot, no, ng inyong mga komento at aming mga pagsusuri kung ano talaga yung sitwasyon at kung paano makakatulong sa ating mga magsasaka.
Hanggang sa muling episode ng ating Usapang NFA. Tayo po ay nagbabalik para po sa mga bagong pasok sa live. Ito ang Lingkod Bayan Unfiltered ng govlearn.ph. Kasama po natin si Admin Lars ng NFA. At pinag-uusapan natin ang totoong trabaho sa public service. Kanina, napanood nyo sa ating gap ang ating papaliwanag ni Admin Lars sa isang comment mula sa ating mamamayan. No? Ayan, marami pa po kayong mapapanood na mga paliwanag na yan sa Facebook page ng NFA. Ngayon po, Admin Lars, punta po tayo sa values and integrity. Ano po ang values sa public service na para sa inyo po ay hindi kailanman dapat sinusuko o dapat hindi nawawala? Well, napakagandang tanong niyan. At actually, marami dapat. Pero yung tanong mo para sa akin, ano yung hindi sinusuko? Para sa akin, ang hindi isinusuko yung fairness, yung justice, no? Those values na kailangan kahit sino kaharap mo, whether they are your employees or colleagues or clients, dapat parehas ang pagtingin. Whether in the vulnerable sectors, kahit anong kulay ng balat, kahit anong pinag-aralan, kay naka-tsinelas o naka-rubber shoes, kailangan pare-pareho. Dahil ang serbisyo publiko ay para sa lahat, walang sinisino. So dapat yun ang hindi sinusuko. With all the rest of the good qualities and values na nakasaad na rin sa mga civil service rules and memos, no, na dapat sinusunod ng bawat kawani ng pamahalaan. Actually, yan po yung isa sa ginagawa po ng govlearn.ph. Kaya po naglunsad kami ng ganitong live stream program kasi sa panahon po ngayon, when it comes to trust rating po, no, in general, bumababa yung trust ng taong bayan sa kahit sinong public servant. Dumating nga po sa point, diba, na kahit naka-uniform lang yung isang government employee ng agency na yon, talagang pinagmumura o may mga video po na nakikita tayo sa social media, no, na wala namang kinalaman yung government employee, kawawa naman, no? At yun po yung isang goal po natin, Admin Lars, na mabalik yung tiwala sa mga mamamayan natin na nagtatrabaho po ang mga public servant natin. At hindi lahat parehas ng mga gumagawa ng masama. Ano po? Tama ka dyan. Tumpak na tumpak. Ngayon po, punta po tayo sa advice and reflection po. Admin Lars, para po sa mga gustong pumasok sa gobyerno, lalo na po sa policy and economic agencies like NFA po, ano ang dapat nilang paghandaan bukod po sa credentials? Well, paghandaan mo na you must go outside of your way or meaning you have to sacrifice a bit of yourself kung gusto mo pumasok sa gobyerno. It's because kapag ikaw ay nasa gobyerno, isa kang public servant, ika nga, you must serve. Kanya ang tawag sa'yo, public servant. Walang ibig sabihin, alasing ko na bukas na yan, ano na ako, etc. etc. Minsan, you have to really go out of your way. Yun ang paghandaan ng bawat tao na gustong pumasok sa gobyerno or sa serbisyo publiko. Para naman po, Admin Lars, sa mga nasa serbisyo na pero pagod na, ano po ang may papayo nyo sa kanila? Alam mo, hindi naman hindi naman maalis yan, no? Kahit sinong tao napapagod na. Pero ito lang yung masasabi ko, no, sa mga nasa gobyerno. Alam nyo, hindi lahat ng mamamayan ay nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa gobyerno na para sa akin, personal, napaka-noble na trabaho dahil may elemento ng pagtulong sa kapwa mo tao. Hindi lahat nabibigyan ng ganyang pagkakataon. Nandiyan ka na, pagod lang yan, pagod lang ng katawan yan, isang tulog lang yan, energize ka na. And always make something naman na libangan, okay, from time to time, na makakapagpasayo sa'yo para ma-recharge ka. Yun lang ang gusto kong masabi, no? Hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Ayan po.
Admin Lars, kung si Tito Boy, meron pong fast talk. Kami po dito sa Lingkod Bayan Unfiltered, meron po kaming quick fire. Sasagutin lang po natin itong mga questions na ito. Okay po. One word to describe public service. Sacrifice, Pinaka-challenging part ng trabaho. pagtimbang, Okay. Pinaka-fulfilling part ng trabaho. kapag nakatulong ka and at the same time, na-recognize ng mamamayan at pinasalamatan ka. Ayan po. Kung may isang mensahe kayo, Admin Lars, alam ko sobrang busy po ninyo at marami pa po kayong gagawin. Kung may isang mensahe po kayo na gustong maiwan sa publiko tungkol sa serbisyo publiko, ano po iyon? Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa sa ating gobyerno. Lahat po ay ginagawa ng pamahalaan para maibigay ang nararapat para sa ating mga kababayan. Kami po ay serbisyo publiko, public servant, nakahandang tumulong, no? Hindi man po kami perpekto pero yun pong aming ginagawa ay lahat nakatuon para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Yun lamang po. Maraming salamat po, Admin Lars. At gusto ko pong tanungin po ito sa inyo kasi may nag-message po sa atin nung pinost po natin yung poster natin kahapon. May question po ang isang mamamayan natin. Paano po sinisigurado ng National Food Authority na may sapat na buffer stock ng bigas lalo na kapag may bagyo, El Nino o bigla ang taas ng presyo? Okay, magandang tanong yan. Yan pinaghahandaan namin, malayo pa. Opo. Ika nga, bago pa man dumating, nagpe-preposition na tayo para yung ika nga dadaanan ng bagyo or masasalanta ay nakahanda ang ating stocks anytime, no? Na manghingi or pumili ang ating mga local government units ng stock. And we also change our system of doing it kung saan mas mabilis ang aming proseso. Kailangan within 24 hours ma-release ang stocks. And we have done that. Ayan, maraming salamat po, Admin Lars. Kasi nagsisimula na naman po ang mga bagyo, no, dito sa atin. Yan si Bagyong Ada. Ayan, nananalanta na sa South. Okay po. Bago po natin tapusin ang ating pong episode ngayong araw na ito, ini-invite po namin kayo mula sa govlearn.ph sa ating mga webinar po. Ito pong schedule. Nakikita nyo po sa screen ninyo. Yung iba po dyan ay magkakaroon ng batch 2 kasi napuno na po yung slots. And also, sa mga darating na araw, ang susunod po nating magiging guest sa January 22, 10 a.m. mula po sa Executive Department from attached agency. Ngayon po pupunta tayo sa State University. Ang president po ng RTU ang makakausap po natin at makakwentuhan sa January 22, 10 a.m. Yan po, muli po, Admin Lars, maraming salamat po sa inyong oras po. Thank you at magandang umaga sa ating lahat. Yan po. Sa Lingkod Bayan Unfiltered, nakita natin na ang serbisyo publiko ay hindi lang posisyon, kundi araw-araw na desisyon. Maraming salamat po muli kay Admin Lars sa pagbabahagi ng oras, karanasan at pananaw. At salamat sa lahat ng nanood hanggang sa susunod na Lingkod Bayan Unfiltered dito sa govlearn.ph. Usapang totoo, serbisyong may pananagutan.